Kita nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito. Kaya naman marami yung mga turistang nag-iikot dito at nagmamasid-masid sa tubig. Kasi minsan may nakikita silang mga isda at minsan din mga buhay na seashells. Sa bahaging ito ng Canigao, marami dito yung mga wild monkeys. Ito po yung fish sanctuary na merong mga pating. Para tayong nasa Tagaytay. Dito kailangan po natin mag-slow down kasi halos mag-zero visibility na yung kalsada. So dito alamin po natin kung ano yung mga requirements at kung ano yung proseso para makapunta dun sa Canigao. I came to the Philippines to retire to ride a motorbike and I was watching your videos. Wow! Pinanonood niya yung video natin kahit hindi niya po tayo naintindihan. Nice! Keep up the good work, young Yan. man. Thank you! Good morning mga ka-Saf TV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong bibisitahin ang isa sa mga popular na isla dito sa aming probinsya. Yan, so popular po itong islang to. Hindi lang dahil sa taglay nitong kagandahan, kundi dahil na rin sa isa ito sa mga islang pinakamadaling mapuntahan dito sa Pilipinas. Oras po natin ngayon ay ganap ng alas 5 ng umaga at inaasahan po nating bago mag alas 7 ng umaga ay mararating na natin ang Baybay City kung saan kami mag-aagahan. Pakita po muna natin dito sa labas. So ito po yung gagamitin nating motor, itong NMAX at saka itong Aerox. Medyo maliwanag na po dito. Yan, dahil alas 5 na ng umaga. At since ready na po tayo sa ating panibagong biyahe ngayong araw, tara, let's go! Pagas po muna tayo dito. Ayan, so pina-full tank ko na po yung dalawang motor kasi medyo malayo yung biyahe natin. Shoutout nga pala dito kay Jason Martinez dito sa Petron Palo. Yan, so makalipas lamang ang halos isang oras na travel mula sa Palu, Leyte ay narating na rin natin itong bayan ng Javier dito pa rin sa Leyte. Ayan, so may nakasabay po tayo dito kaninang subscriber na mula pa ng Baybay at pupunta ng Manila. Grabe, napakalayo. Shoutout po natin si Ruel Dawal na akala ko naka-record kanina yung audio. Yun pala nakapatay yung mic kaya hindi po natin na-record yung pagbati niya kanina. So anyways, mula dito sa Javier, Leyte, magta-travel pa tayo ng halos isang oras papunta sa Baybay City kung saan tayo mag-aagahan. So nandito na po tayo sa Abuyog Town proper kung saan dinarayo ang bayang ito dahil nga sa isa ito sa mga natatanging bayan dito sa Leyte na may smoke testing center. Ayan, ito po yung ANS Smoke Emission kung saan dinarayo yung shop na yan para sa mga motoristang gustong magpa-smoke test. Ito po yung way, dediretso po tayo papunta sa Baybay City at ito naman yung way papunta sa Silago, Southern Leyte. Matatanaw na po natin dito yung kabundukang ating babaybayin papunta sa Baybay City. Makikita po natin dito na balot pa ito ng ulap. Para tayong nasa Tagaytay. Makikita po natin dito yung makapal na ulap na bumabalot sa malaking bahagi ng kalsada. Oras po natin ngayon ay alas 6:30 na ng umaga.
at still nababalot pa rin ng makapal na fog itong bahagi ng kalsada. Ayan, so dito po ito sa Abuyog Mahaplag Twisties. Nandito na po tayo sa intersection kung saan naghihiwalay yung kalsada papunta sa Sugod Southern Leyte at ito naman yung papunta sa Baybay City Leyte. Dito po tayo dadaan papunta sa Matalom Leyte. Dito kailangan po natin mag-slow down kasi halos mag-zero visibility na yung kalsada. At marami pa yung mga kurbada dito kaya kailangan talaga ng doble ingat. Kasi yung ilang kurbada dito ay talaga namang yung mga sharp curve. So kailangan po nating sundan tong pick up na sasakyan para at least magkaroon po tayo ng guide pababa sa kabundukang to. Para sa mga pupunta or dadaan dito sa Baybay City, kailangan po nating mag-download or mag-apply ng QR code na nakabase dito sa Baybay City. Ayan, so kailangan po nila ng QR code dito. Tapos bawal ang baboy. Bawal din po yung mga karning baboy, yung mga buhay at karning baboy na pumasok dito sa lungsod ng Baybay. Yan. So tara, let's go! Makalipas lamang ang 1.5 oras ay narating na rin natin itong Baybay City. Nandito po tayo sa intersection kung saan nagtatagpo yung Bypass Road at National Highway. Ito po yung bahagi ng Bypass Road kung saan papunta ng Maasin at ito naman yung papunta sa Ormoc City. Sa ngayon ay sirado pa po itong bahaging to ng kalsada papunta sa Ormoc City kasi nga inaayos pa. Yon, makikita natin dito yung bahaging yon ng kalsada. So, sa ngayon, yung mga motoristang papunta ng Ormoc City ay dito dumadaan sa sentro ng Baybay City. Habang yung papunta naman ng Maasin or iilan pang bayan dito sa kanlurang bahagi ng Leyte ay dito na dumadaan sa Bypass Road. Marami kasi tayong mga kababayan na nagtatanong kung ano daw yung mga project na nagawa ni President Noynoy Aquino. Ayan, so isa po ito sa mga proyektong nagawa ng Aquino administration. Itong Baybay City Diversion Road. Yan, makikita po natin dito. Ilang minuto lang yung nakalipas mula nang makapasok tayo dito sa Baybay City ay narating na rin natin itong Jollibee dito sa Baybay. So dito, kailangan po mag-scan ng QR code. Kailangan din po nating magsuot ng face shield at face mask. Medyo mahigpit po dito pagdating sa mga health protocols na ipinatutupad laban sa COVID. So tara, pasok po tayo. Good morning, welcome Jollibee. Morning. Dalawang spicy chicken, tapos dalawang regular. Tsaka isang bucket fries. Medyo malaki pala yung space dito sa taas. Maganda yung pwesto natin dito sa second floor ng Jollibee kasi makikita po natin dito yung malaking bahagi nitong kalsada na dinaanan natin kanina. So, eto pala yung bago dito sa Jollibee. Etong kanilang bucket fries. Mag-almusal po muna tayo. Then, after dito, ay agad nating itutuloy ang ating biyahe papunta sa Matalom, Leyte.
Ito po yung kalsada naman papunta dun sa Lintaon Peak, kung saan matatagpuan yung 16,000 blossoms ng Baybay City. Pag ganitong mahabang biyahe, hindi talaga maiwasan na abutin tayo ng ulan. Sa wakas, matapos ang mahigit 4 na oras na travel mula sa Palu, Leyte, ay narating na rin natin itong Matalom, Leyte. So dito po tayo sasakay ng bangka papunta sa Canigao Island. Yun, maraming turista. Mula dun sa parking area kung saan tayo nag-park, ay maglalakad naman tayo ng ilang metro papunta dun sa area na yun kung saan tayo magpaparehistro papunta sa Canigao. Ayan, so dito alamin po natin kung ano yung mga requirements at kung ano yung proseso para makapunta dun sa Canigao. Yan. Paano po ba yung process sa mga pupunta ng Canigao? Bali, kuha na nga to sir ngayon. 2.5 minimum of 20 person. Sa pambot lang yan. Hindi pa kasama yung entrance. Yung entrance 40. Back and forth na yan, 2.5 minimum of 20 person. The rest na, kung malapas na, mga na mag-add na taog 100 per head. So yung bangka, mga ilang packs yung kaya? Minimum of 45, 50, So, malalaking bangka pala yung nandito. Malalaki yung bangka. Driver ko rin. Sir. Dexter. Ngayon sir, ano po ba yung mga requirements para makatawid? Wala na tayong requirements pag kuhan lang Region 8. Kung iba na yung kuhan region, may medical certificate. Ayun. So kung galing ka ng ibang region, kailangan ng medical certificate. Yan. So hindi na ba kailangan magpa-reserve? Hindi, pag summer, walang reservation. Yan, walang reservation pag summer. Kaya pala marami yung mga turista ngayon. Ayan, so bukod dun sa harap ng munisipyo, marami din yung mga sasakyan na nakapark dito mismo kung saan sumasakay ng bangka patawid dun sa Canigao Island. At dito ay mala Boracay yung setup. Makikita nyo naman, marami yung mga merchandise, yung mga souvenir items na pwedeng mabili dito. Grabe. Marami yung turista ngayon kasi nga araw ng Sabado. Matapos ang ilang minutong pag-aantay, akala namin hindi na kami matutuloy kasi nga madalang na lang yung mga pasaherong day tour kasi nga mag-alas 12 na ng tanghali. Sa wakas ay nakabili na rin kami ng ticket papunta dun sa Canigao Island. Yung binayaran po namin, kaming 4, ay nasa 460. Kung halimbawa gusto nyong arkilahin yung buong bangka, nagkakahalaga yung bangka ng 2.5. Itong bangkang to ay kayang magsakay ng hanggang 30 katao. Habang ito naman, itong Island Rose 1 ay kaya hanggang 45 katao. Ayan. Lahat po ng sasakay dito ngayon ay day tour. At dito naman, sa mga bangkang to ay yung overnight. Usapan po para sa mga day tour ay kailangan alas 5 ng hapon ay yung pick up o yung pagsakay naman pabalik dito sa Matalom. Sir, mga ilang minuto yung travel mula dito hanggang sa isla? Half hour. Okay. Halos 30 minutes.
alas 5, dito din kayo magpipick up. Kundi dito sir, dyan. Dito lang. Kasama sa dito lang kami mga area. Okay, sige. Thank you. Woo! Matapos ang halos 30 minutes na biyahe mula sa Matalom Port, ay narating na rin natin itong Canigao Island. Ayan. So dito pa lang sa Pangpang ay makikita na natin kung gaano karami yung tao na nandito sa isla. Ngayon nga pala ay punuan na yung mga cottages, kaya maghahanap na lang po kami ng lilim dito kung saan kami tatambay. Una po namin gagawin dito ay pupunta po kami dun sa market at maghahanap ng makakain. Kasi hindi pa po kami nananghalian mula nang umalis kami dun sa Matalom. Tara! Nagmistulang Boracay itong islang ito ng Leyte. Sa dami ng tao at sa dami na ng mga activities na ginagawa dito. Kaya talaga namang patok yung isla para sa mga taga-Region 8. Taga saan kayo? Sa Sugod. Sugod. Mga taga-Sugod, sumugod dito. Yung panahon nga pala natin dito ay, yon, makikita po natin na maulap. Tamang-tama para sa mga gustong maligo dito sa dagat. Hindi nakakaitim yung panahon. Manananghalian po muna tayo bago natin ikutin itong isla. Ito yung mga tindahan dito kung saan pwede kayong makabili ng tubig, alak at mga souvenir items. At dito naman yung wet market. Tingnan po muna natin yung mga mabibili ditong seafood. Anong pangalan nito? Tikod-tikod. Tikod-tikod. Ito? Wasay-wasay. Wasay-wasay. Ngayon ko lang narinig tong mga pangalan nila. Ito? Lito. Tapos ito? Saang. Ito? Oo, may naging kakaon, di ba? Ito saang. Ito nakain ko na to. Pero ito, hindi ko pa natikman. So magkano dito? 180. Yung kilo? Yung lahat. Halos lahat ng nandito ay pare-pareho yung mga seashells, seafoods na naka-display. So dito nga pala, pag bumili po kayo ng seafood, ay pwede nyo na pong ipaluto sa kanila. At kung wala po kayong baong kanin, ay pwede po kayong makabili rito. Sa 1 kilong bigas, ay lulutuin na po nila sa halagang 100 pesos. At mayroon po ditong mga lamesa kung saan pwede nyong kainin yung mga in-order nyong pagkain. Habang inaantay po nating tumila yung ulan, kainin po muna natin itong mga seafoods. Ayan, so nandito po sa ating mesa, itong steamed scallops. Ayan, malambot po siya, malalaking scallops. Tapos ito po yung, nakalimutan ko yung pangalan nitong isda. Basta ito, inihaw po nila. Marami pa po yung ibang choices, mga seafoods na available doon. Pero yung kinuha lang namin ngayon, itong scallops at saka itong isda. Ano pang hinihintay natin? Tara na, kain na tayo. Sa layong aabot sa halos 5 kilometro mula sa daungan ng Matalom, matatagpuan ang malaparaisong isla ng Canigao. Pinakapopular sa isla ang halos kalahating kilometrong baybayin na may pinong buhangin, malakristal na tubig at higit 200 meters na sandbar. Makikita sa silangang bahagi ng isla ang samut-saring cottages, lighthouse at seafood market. Nababalot naman ang kanlurang bahagi ng makapal na kagubatan. Sa bahaging ito ng Canigao, marami dito yung mga wild monkeys. Yan, dito sa mga punong to. Pero dahil nga sa umuulan, kaya di po natin alam kung saan na sila nagtago. Matatanaw po natin dito yung mainland ng Leyte na talaga namang inuulan sa mga oras na ito. Kita nyo yung ulap na yan? Yan, so dito meron din pong mga jet ski na pwedeng rentahan ng mga turista. Yan, galing pa ng Biliran. Shout out kay Dennis. Medyo marupok na kaya hindi na po natin tatangkain pang pumunta doon kasi delikado. Ito po yung fish sanctuary na merong mga pating.
Tulad ng maraming isla, mayroon ng Pilipinas. Napapalibutan din ang Canigao ng napakayamang dagat. Nasayaman nito, maging ang mga pating ay dumarayo na dito. Don't worry, hindi ito yung mga pating na makikita sa mga pelikula na nangangagat at kumakain ng tao. Maliban sa pating, makikita din dito ang samut-saring uri ng isda, seashells at corals. Bagamat sagana sa yaman ang bahaging ito ng dagat, mahigpit naman ay pinagbabawal dito ang pangunguha at panguhuli ng kahit anong lamang dagat. Shoutout po natin yung mga taga Matalom. Maraming salamat! Ang maganda dito sa Canigao, kasi nga pwede nyong ikutin yung isla sa pamamagitan lang ng paglalakad. Pwede po kayong dundumaan sa may kagubatan at pwede rin dito sa baybayin. Kita nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito. Kaya naman marami yung mga turistang nag-iikot dito at nagmamasid-masid sa tubig. Kasi minsan may nakikita silang mga isda at minsan din mga buhay na seashells. Hello! Safety baby. May mga subscribers pala tayo dito. Sige po. Sa bahaging ito ng baybayin ay madudulas yung bato. Yan, makikita nyo naman. Kaya talagang doble ingat kung dito kayo dadaan. Pwede din naman dito sa ilalim ng puno. At makikita po natin dito sa ilalim nitong puno kung gaano na kababa yung ibinaba ng buhangin. So sana lang ay magtagal itong mga punong to at maabutan pa to ng mga susunod na henerasyon para makita po nila kung gaano kaganda yung Canigao. Kasi yung Canigao, dinarayo po ito hindi lang dahil sa napakagandang baybayin, kundi dahil na rin sa mga ganitong atraksyon. Itong mga kagubatan, sikat po ito dati dahil sa mga wild monkeys, pero sa ngayon dahil nga sa mas nagiging wild na yung mga monkeys, kaya inilipat po sila sa ibang lugar, yung lugar na hindi masyadong marami yung turista. Yan, safe sa mga turista at then safe sa mga monkeys. Kami na lang po yung mga wild monkeys na pag-alagala rito. So paalala lang po sa mga turistang bumibisita rito, iwasan po sana nating magkalat ng basura, lalo na itong mga plastic na hindi natutunaw. Maging responsableng turista po tayo para at least itong ating mga pinupuntahang atraksyon ngayon ay mapuntahan pa rin ng mga susunod na henerasyon. Canigao. So itong Canigao nga pala, ayon dito sa nakasulat, ay bahagi rin po ito sa naging ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Yung ekspedisyon na yon ay nagugat po yun sa paghahanap nila ng mga pampalasa. Mula dun sa Limasawa Island, dumaan po sila dito sa Canigao Island bago pumunta ng Cebu. So hindi siguro namin magagawa na pumunta dun sa sandbar kasi nga yung mga outfit namin hindi pang dagat. Para po kaming a-attend ng rides. Dito naman sa bahaging ito ng isla, hindi durog na corals kundi buong corals yung nandito. Kikita nyo naman, ayan, buong patay na corals. Kaya kung magpupunta po kayo dito, siguraduhin nyo po na nakasuot kayo ng tsinelas. Dati nga pala, nung pumunta kami rito, marami yung mga patay na jellyfish at mga basura na nandito sa bahaging ito ng isla. Pero ngayon, mapapansin po natin yung kalinisan. Ayan. Hello, young man. Yes. Are you familiar with Surf TV? I certainly am. I came to the Philippines to retire to ride a motorbike, and I was watching your videos. Wow! So, pinanonood niya yung video natin kahit hindi niya po tayo naintindihan. Nice! Keep up the good work, young Yan. man. Thank you. Yan. So, next time, lalagyan na po natin ng subtitle kasi hindi na po Pilipino. Hindi. Subtitles would help me. Lots of foreigners are coming, but because a lot of us like motorbikes. We come here for the motorbike. Picture guys, picture! Yan. Thank you, thank you. Okay. After po nating mag-ikot dito sa isla, subukan naman po nating mag-swimming dun sa harap. So may karatula po dito na inilagay ng Smart na wini-welcome yung mga bisita dito sa Canigao Island. Nakalagay po Smart 5G. Siguro malakas yung Smart dito kasi globe po yung gamit ko kaya hindi ko po na-try kung gaano kabilis yung Smart dito sa isla. Ayan. Mga taga-Tacloban! Hi! Hi! 1, 2, 3. Thank you!
Thank you. Mga taga-Palo. Ayan, so shoutout po natin yung mga taga-Dulag Road Riders Club. Chip TV. 1, 2, 3. Okay. Bago po tayo umalis dito sa isla, pakita po muna natin yung mga accommodation, yan, yung mga cottages na nandito sa isla. Ito po yung kanilang konkretong accommodation, kung saan ay pwedeng rentahan po yan ng buong pamilya. Marami pong higaan dyan sa loob. Hindi po natin pwedeng kuhanan kasi may mga naka-okupa. Yan. Ito naman yung mga cottages dito na gawa sa light materials. Yan. Meron po silang double decker. Yan. Thank you. Yan. So maliban dito sa mga double decker, meron din po sila dito yung mga simpleng cottage. Yung ibang mga bisita na hindi na nakapagpabook ng cottage ay dito na sa tent nagstay. 1, 2, 3. Welcome to Maniga! Team Garbosa! Team Garbosa! Yun, so nakita na po natin ang Malaparaisong Isla dito sa probinsya ng Leyte. At nasaksihan po natin kung gaano karaming turista ang dumarayo dito sa ngayon. Nalaman po natin kung ano yung proseso para makatawid dun sa isla. Marami pa po tayong pupuntahang magagandang lugar sa susunod nating mga vlogs. Kaya stay tuned po para sa mga upcoming vlogs natin. Yan, so sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.